Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father John, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangharal. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat magiging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, sinimulan ni Jesus ang kanyang pagsasalita sa mga eskriba at mga pariseo, ang mga religious leaders noong kanyang panahon. Kinikilala niya ang kanilang otoridad sa pagtuturo, ngunit nagbabala siya sa kanyang mga alagad na pakinggan ang kanilang mga tinuturo, ngunit huwag tularan ang kanilang mga halimbawa. Ang mensaheng ito ay malalim na tumatago sa atin bilang membro ng Hukbong-Katihan ng Pilipinas na pinagkakatiwalaan na pangalagaan at ipatupad ang batas at kaayusan. Tayo rin ay binigyan ng mga tungkulin na may otoridad at impluensya at kailangan nating maging maingat sa pagpapatupad ng ating mga otoridad. Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng kababaang loob at tunay na paglilingkod. Sinisiyasat niya ang mga kilos ng mga eskriba at pariseo. Pinapaalalahanan na ginagawa nila ang lahat ng bagay upang makita at purihin ng iba. Sa halip, tinatawag tayo ni Jesus na maging mga lingkod na mamuno ng may kababaang loob at malasakit. Sa ating papel bilang mga sundalo, tinatawag tayong maglingkod at pangalagaan ang ating bansa. Ngunit mahalagang gawin natin ito ng may tapat na puso, walang personal ego at nakatagong agenda. Ang ating tungkulin ay hindi lamang pagpatupad ng batas at panatilihing ligtas ang ating bayan, kundi pati na rin na maging bukal ng pag-asa at kapayapaan sa ating mga komunidad. Dapat nating tandaan ng tunay na kalakasan ay hindi nasusukat sa dami ng medalya sa ating dibdib o sa ranggong ating hawak, kundi sa ating kakayahang maglingkod ng walang pag-iimbot. Araw-araw, ating isabuhay ang mga bertud ng integridad, kababaang loob at malasakit, hindi lamang sa hanay ng militar, kundi maging sa ating personal na buhay. Bukod dito, binabalaan tayo ni Jesus na huwag pagharian ng titulo at mga posisyon ng karangalan. Ito'y paalala ng ating halaga bilang mga individual ay hindi nagmumula sa mga tatak ng ating suot o mga titulo na ating hawak. Ang tunay na halaga natin ay matatagpuan sa ating karakter, sa ating paraan ng pakikitungo sa iba, at sa positibong impluensya na ating nagawa sa kanilang buhay. Pagsikapan natin ng ating mga kilos at pananaw ay sumasalamin sa mabubuting prinsipyo na ating pinaglalaban. Muli, ang mabuting balita ay isang mabisang paalala para sa atin bilang mga sundalo at ng ating mga pamilya. Tinatawag tayo na suriin ang ating puso upang tukuyin ang kababaang loob at yakapin ang diwa ng tunay na paglilingkod. Ang inyong misyon bilang mga sundalo ay hindi lamang limitado sa labanan.
Ito'y sumasaklaw sa kapakanan at kaligtasan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Naway maging inspirasyon sa atin ang mga salita ng ating Panginoon na magsikap tayong maging ilaw ng pag-asa, katarungan at malasakit sa ating paglilingkod sa militar at sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan. Kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.